Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Ano may kinaugnayan din dito kay Baninay na ito, ha? Ako, pinainit ang ulo ko nitong Baninay na ito. Wala akong plano basagan ng banatan ngayong araw na to. Pero dahil dito sa Baninay na ito, napilitan ako mag-live. Nanonood na ako ng Netflix, so nakailang series na ako. Kaya lang, napaka-importante ho nito. Hindi ho biro yung ginagawa niya. Yung sinabi niyang, nag-announce siya na I am positive, makikigaya pa. Ano ba yan? Makikigaya na lang na I am positive pa. Akala ko nga noon na inaano niya ako, kasi alam mo naman, minamak ako ng iba, kaya ba't daw nagkasakit, ganito, karma. So sabi ko, sige, kung ang kaligayahan mo mag-mak sa akin, sige, go lang. Tapos ganito pa ang kakalabasan nito. Abay, luko pala ito luko. Etong Baninay kasi na ito, ha? Etong Baninay na ito po ay isang vlogger ho ito. Okay? Na actually nagpo-post to ng mga anti-Duterte. Ang problema ko ganito. Ito. Okay? Okay, wag niyo na muna ako isipin ko yung pagaling. Thank you very much po sa mga patuloy na nagsasabing pagaling ako, ganito. Sa totoo lang po ang kalagayan ko ngayon, wala na po akong nararamdaman. Gusto ko na mag-jogging, gusto ko nang sumayaw-sayaw. Wala. Okay na po. As in, okay na. Kaya lang, hindi pa ako pwedeng palabasin kasi nga ho, late ho yung pagpapaswab ko. Nagpaswab ho ako is nung August 16 lang. Nagkasakit ho ako. Isipin nyo to, ha, August 6 nagkasakit ako. So dapat doon ng counting 6 plus 14 days is August 20. So dapat August 20, which is tomorrow, Wednesday ngayon, August 19, tomorrow, Thursday, okay na ako. Hindi na ako makakahawa. Negative na ako. Pwede na ako lumabas. Okay, kasi nagawa ko na yung 14 days. Yun yung protocol and explain sa akin kanina nung doktor. 14 days mula nung nagsimula kang magkasakit o magkaroon ka ng simptomas mo. 14 days. Okay, so that's August 20. Ang siste, dahil sa hindi naman sa kapabayaan, yung dahil sa natakot ako, napraning ako, hindi ako nagpa-swab nung August 6. Nagpa-swab ako August 16 na. Nung Sunday yon, tama ba? Sunday? Oo, Sunday ako nagpa-swab. 17 ko na lamang positive ako. So, ngayon, hindi ma-determine ng doktor kung kailan ba ako nagkaroon ng totoong COVID. Nung August 6 ba o August 16, kasi doon pa lang na-detect doon pa lang ako nagpa-swab. So 16 plus another 14 days, so aabutin ako supposedly ng August 30. Okay, ganun o yung sistema nun. Yan o kasi ang protocol na binigay sa kanila ng DOH. So kailangan ganyan ng spend ko pa para hindi makipaghalubilo sa tao. Pwede na nila akong palabasin kung wala na akong nararamdaman, pero naka-quarantine pa rin ako for 14 days. Kasi nga, napaka-importante ng real time. Napaka-importante ng tamang date. Tamang pagiging honest ng pasyente. Bakit to? Kasi nakasalalay din ikaw yung mga tao maapektuhan mo sa paligid mo. So you cannot lie about your sickness. You cannot lie about... Kaya nagkakaproblema sa hawaan is dahil dun sa tracing. Hindi nila maalala, kailan ba ako nagkasakit? Kailan ba ako nagkaganto? Kaya nga, di ba, supposedly, sinabi sa Amerika pa nga, 10 days na lang. O ng WHO, 10 days na lang. Kaya lang, just to be safe, dun na tayo sa safe na 14. Kumakain ka na ng marami. Yes po. So, 14 days. Naintindihan nyo? Tapos bigla ko nakita ito si Baninay. Nabuwisit tuloy ako talaga. Sabi ko, anak ka naman ng bananga. Baninay, oo. Nag-post siya.
na I am positive. Kinabukasan, after ako nag-post, sabi ko, ito nang gagaya ba to? Nang gulo ko ba to? Nagmamak ba ito? Tapos, nung tiningnan ko, sini-research ko, anti-Duterte siya na vlogger. Hindi siya political vlogger, vlogger na siya kung whatever, kung anong pagiging vlogger niya. Dati siyang PBB, bla bla bla. Mga taga PBB talaga, oh. Dati siyang vlogger, okay? Ay, vlogger siya, dati siyang PBB. Tapos, sasabihin niya, nag-tweet siya na meron siyang COVID. Okay? Di, siyempre, sabi ko pa nga, pagkakataon ko na to, nasabihan sa tao na DDS, wag nating banatan. Okay? Matuto tayong rumespeto sa mga may taong namatayan o kaya nagkasakit. Matuto tayong rumespeto at wag tayong tumula doon sa dilawan. Niretweet ko pa man din siya. Tapos, pambihirang buhay yan. Hindi sabay. Pag ako nainis sa Facebook na ako Kamusta po yung audio? Sabay naman po ba? Sabi ko nga, ano ba namang klaseng tao ito si Baninay? Nag-post, gustong sumabay sa, hindi ko alam kung nananad siya para sumabay, kasi pinick up ng Inquirer, News 5, pati ng I think ABS-CBN yung sa akin, pati yung tweet, yung tweet din ni Angel Locsin. Sabi ko, ano to, gusto niya sumabay, gusto niyang gusto mo magsumikat? Sana sinabi mo, bigay ko sa ito COVID. Alam mo yung parang, wag mo namang gawing biro yan. So, totoo nga na nagka-COVID siya. Pero ang istorya ay ganito. Okay? Ang istorya, sabi, according kay Pokwang, hoy Baninay, wag mong pagkapaperahan yung clickbait mo para lang dumami views mo. Views mo, negative ka na, di ba, ng last August 2. Bakit? July 21 ka pa nagkasakit. So, August 2, negative ka na. Okay? August 16, naglaro ka sa amin. Nagpanik kami kanina dahil nakita namin sa vlog mo na nag-upload ka ay na-trending ka. So, tama nga naman. Lahat ng nakasama ni Baninay, etong mga recent, kakabahan. Kasi lumabas ka eh. Kasi nga, kaya ka nasa labas dahil alam mong negative ka na ever since nung August 2. August 2, negative ka na, so lumabas ka na. So lahat ng nakasama mo, mula nung August 2, hindi mo man lang naisip nakakabahan sila dun sa tweet mo na positive ka. Ngayon ka lang kahapon ka lang nag-tweet. Hindi mo ba naisip yun? Ano lang, bakit? Sabi nga ni Pokwang, dahil sa pera? Ito pa sabi niya, dahil sa vlog mo, nagpanik kami, late upload naman yan at negative naman result mo last August. Huwag mong gawing pagkaperahan yung mga COVID, kaya mo nalalaman ka pa na nag-update sa mga ganap sa iyo, negative ka naman. Parang nawawala. Ayan. Di ba? Parang sabi ko nga, ano ba namang klaseng tao ito si Baninay? Para lang mapansin, para lang sumabay sa, kasi huwag tayo magkaala sinabay mo. Kasi sa tamang panahon mo naman ilalagay, isasabay mo na may isang vlogger na balita na kumokontra, na criticize kay Angel Locsin, na which is ako, isasabay mo na kailangan din ako din.
Ano, te? Sa totoo lang, kung pwede nga hindi ako nagkaganon, hindi ko kailangan magkaganon para magkaroon ng clickbait. At ste ha, ito ha, baka akala mo pinagkakaperahan ko din tong COVID ko. Excuse me, nagpo-post ako tungkol sa COVID, not discussing about myself. What am I doing here? I'm eating here. Ito ganito ko. Walang ganun. Nagpo-post ako sa COVID to teach people ano yung mga na-experience ko nung una na para maiwasan din nila. Ano yung mga ginawa ko? Saan ko ba nakuha ito? Hindi, it's not about me. It's about the COVID itself. Para matuto yung tao. Magkaroon ng lesson sa kanila na baka maiwasan nila, masubukan nilang iwasan. Tapos ikaw magtitweet ka ng ganyan para mapansin. According to Pokwang to ha, kasamahan mo. Para mapansin, para manood ng views mo, ng channel mo. Ano ba namang klase yan? Hindi tama yung kanyang pag-iisip eh. Basta lang makahirit ka eh. Kung gusto mo talagang gusto mong mag-vlog about COVID, educate the people. Anong naranasan mo? Paano mo siya na-survive? Paano makakatulong sa kanila? Ganun sanang gawin natin. Huwag naman yung basta lang meron lang masabi, basta lang mapansin, tas talagang yung caption ko gagayahin mo pa yung I am positive. Nakaka-rindi naman. Ito depensa ni ano ha. Pakita ko lang. Ito po ang depensa ni Baninay. Wait lang. Ayan. I do not tolerate any kind of discrimination to COVID patient, frontliners, and even survivor. This is one of the main reasons why we delayed the upload of our videos. We waited until everything went well. Thank you for all your love and prayers. Sabit naman yung depensa mo. Ang depensa mo, para hindi ma-discriminate. So parang ayaw mo sabihin, para hindi ma-discriminate ka? Eh, sana hindi mo nila sinabi. Walang madi-discriminate kung hindi mo sinabi. Eh, hindi na naisip ko noon eh. Sigurado ako, pag sinabi ko in public, aatakihin ako ng mga dilawan tay at mga NPA na pawok. Pero sabi ko, ano ba reason ko? Ba't ko sinabi? Sinabi ko kasi I want to educate the people kung ano yung niranasan ko na paghihirap, kung ano yung dinanasan ko, kung saan ako nagkamali, kung ano yung naranasan ko na pakiramdam, para ma-warningan sila sa simula pa lang, ito nararamdaman nyo. Kaya nga ako gumawa ng video, kaka-upload ko lang eh. Sabi ko, gagawa ko ng video kung ano yung mga unang masasabi natin simptomas, para pagka nagkaroon na kayo ng ganun, paswab na kaagad kayo para makaiwas kayo. Yun yung gusto kong at yung rason mo, kaya ka delete upload kasi para hindi ma-discriminate. So kunwari, hindi ka binuking ni Pokwang. So hindi mo aaminin na late upload yun. Hindi mo sasabihin na late upload yun. Bakit? Nagte-trending ka eh. Gusto mo trumending din. Gumaya din. Na mapabalita din. Atakihin ka ng DDS para magalit ka. Tas ganito. Gusto mo na, grabe. Hindi ko kinaya yung level ng ano mo ha. Ako nagre-react lang ako kay Pokwang. Huwag mong sabihin sinungaling si Pokwang. It's either ikaw ang sinungaling o si Pokwang ang sinungaling. It's something na hindi ho magandang halimbawa yan. Ewan ko, alam ko, bata-bata ka pa, bata-bata mo pati, nabubuhay ka na kagad sa kasinungalingan.
Hindi ho maganda yan. Maging magandang halimbawa ka naman sa bayan natin. Saka, bakit mali ho ang late upload? Okay lang sana kung ganito I am positive, nagka-COVID ako, tapos merong late upload. Wala kang intensyon na wala kang sabihin nun, wala kang intensyon na linlangin yung tao, 'di ba? So kaya mo sinabing late upload. Okay. Natapos na pala siya. So, paano ba siya naging successful? Hindi ganun ang motibo mo until binuking ka ni Pokwang Ang motibo mo mag-trending. Kitang-kita doon sa nangyayari, nagte-trending ka. Gusto mong, kung hindi mo mag-trending, sige. Ang motibo mo, panoorin ng tao. Kaya nga clickbait ang tawag sa ni Pokwang Sa kanya nang galing yun. Bedroom boys ka ngayon kasi bawal sumigaw dito. Kakaya naman sa kapitbahay natin. Ay, sino kaya yun? Ingay-ingay nung may COVID na yun May panglasa ka na, yes. At may pangapoy na ako. Ang bango-bango ng orange. Ang bango-bango ng bulaklak. Alam mo yun, sabi ko, ang pangit naman nun. Ang pangit ng ganyang klaseng pagpapasikat. Dahil, ay nako, ito pa, tingnan mo Ito kasi yung post niya noon. Ayoko na actually itong banggitin dahil sabi ko, walang kwenta. Ayoko na porket anti-Duterte ka, babanatan ka ng tao ngayong may sakit ka. Yung pala wala ka ng sakit Matagal na pala yan. So ito na, ipopost ko na dito. Okay, wait. Oops. Ayan. May dumb ways to die. Vote for a president that will eventually shoot you or starve you to death. Taas ang kamay ng mga bumoto. Okay, taas. Loko ito Umarang. Wait lang po Ayan. Hindi ko tuloy makita. Ayan. Taas ang kamay ng mga bumoto kay P. Dutz dati pero feeling nila na sayang boto nila at kailangan na siyang iparehab kasi malakas na sira niyan sa ulo. Ngayon ako. Nakita niyo na kung bakit mali yung kasi napaka-importante sa COVID patient yung oras, yung eksakto, yung real time. Kasi kung ikaw lang, walang problema kung kailan mo gustong kung kailan mo gustong sabihin yan, walang problema. Kaya lang napaka-importante niyan kasi may mga tao kang nakasalumuha within your So katulad ko, halimbawa sa akin, inamin ko August 6 ako meron. Okay? Tapos 16 ako nagpa-swab. 17 ko na lamang positive. Pero inamin ko na August 6 ako na may sakit. Bakit ko sinabi yon? Kasi para kung meron man ako nakasama within that time. Okay, si Siri humihirit. Ayan. At least kung meron man akong nakasama from August 6 up to ngayon, magiging aware sila. Uy, nakasama ko si si Bay ng mula nung August 7 o 8 nag-meeting kami. Kunwari may ganun. 'Di ba? At least magiging aware na sila. Magka-quarantine na rin sila kasi yung tinatawag ng mga PUI tsaka PUM 'Di ba? Persons under monitoring. So, yan yung importante yan Napaka-importante nung oras. Hindi lang para sa iyo.
kung hindi para sa mga kasamahan mo, mga nakasama mong tao. Importante yun. Para alam nila, sandali, ano ba ako? Nakasama ko ba itong tao na ito? Kaya nga si Pokwang nataranta eh. Kasi sandali, bigla ka nag-post, tapos August 16, tama ba yun? August 16, magkasama pa kayo? Parang sa game show ba yun? So medyo sabit nga naman yun. Sana kung siya lang yung nakasama mo. Pambira kang babae ka, oo. Maling-mali ang ginawa mo. Mag-sorry ka. Mali ang ginawa mo. Lalo na, ako nga sabi ko nga, hindi ko pe-personalin to pero bilang isang COVID patient, parang, dumaan ka sa pagiging COVID patient. Ibig sabihin, naintindihan mo kung ano yung naramdaman ng mga COVID patient. Yung mga nurse na walang sawang nag-aalaga sa'yo, sa mga COVID patient, sa atin. Pati doktor. Tapos gagawin mong biro hindi na biro. Hindi nga biro eh. Gagawin mong clickbait lang yung araw kung saan ka sasabihin mo, nagka-COVID ako. Oy, Eve Mariano, salamat sa $5. Buhay pa pala yung mga nagtitip. Ay. Salamat po. Okay na po ako. Inom lang tayo para hindi tayo I'm okay po. May mga nagpapakalat ng kung ano sa social media. Basta salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nananalangin. Ito po, sa totoo lang, gusto ko na umuwi, gusto ko na magpahinga sa bahay dahil syempre mas masarap kahit mas maliit ang kwarto ko sa bahay, kahit mas maliit ang aking unit, mas syempre iba pa rin yung nandun ka sa sarili mo, nandun yung mga gamit mo, nandito yung nandun yung mga mas okay yun. Kaya lang ito nga syempre, di ba, kaya sabi ko nga, timing naman itong banat nito ni Baninay na, kasi hindi ako makauwi. Alam mo kung bakit, kahit magaling na ako. Tinatanong ako ng doktor, ano pa nararamdaman mo? Sabi ko, wala na. Gusto niyo, Doc, mag-jogging na tayo sa labas Kaya lang, sabi ko nga, sabi ng doktor, ang problema kasi, masyado ka nang late nagpa-swab, 16 ka nagpa-swab, 17 mo nalaman. Sabihin, 17 officially, yun yung papel mo. 17 ka, so 16 ka nagpa-swab. Sa totoo lang, August 6 pa lang, masama na pakiramdam ko. So sana kung nagpa-swab na ako noong August 6, bibilangin yun 14 days. So dapat bukas, okay na ako. Pwede na ako lumabas. Free na ako. They will declare me free. Negative na ako sa COVID. Dahil nga yung timing, importante yung timing. Kaya hindi ginagawang clickbait yan o ginagawang biro. Itong si Baninay ginawang biro. Ay nako, sablay. You don't sound so good yet. Better rest. Hindi po kasi ako makasigaw. Nahiya ako. Tsaka nakahiga ako. Pero syempre, isa pa, sabi ng doktor, ang COVID daw ganito. Okay, medyo bigyan ko kayo ng background. May sakit ka for 14 days. Pero after 14 days, hindi ka makakahawa, negative ka na daw nun. So, kunwari, basta 14 days. During that 14 days. After nyan, yan tinatawag nilang, dati kasi kailangan magpa-swab uli. Hindi na daw kailangan ngayon. Automatic na yan, magaling ka na after 14 days. Okay? But, the symptoms na naiiwan, na matagal pa, aabutin pa nga daw minsan ng 2 buwan, yung symptoms na yun, ay yung ubo, yung boses, yung, alam mo yun, yung ubo, tumatagal pa daw ng ganong katagal yun. Pero, kilaro ko yun, sabi ko, so, ibig sabihin do, kahit may ubo pa ako,
for 14 days. Negative na ako nun. After 14 days, negative na ako nun. Oo, negative ka na nun. Hindi ka na makakahawa, safe ka na. Pwede ka na lumabas. Kaya lang, may ubo ka lang. Pero konti na lang naman yun. Bernard Flores, nice to see you alive and kicking, Brad. Sabihin, kahit pa paano, thank you, salamat. Kahit pa paano, pwede ka nang makipagmingle sa tao, diba? Siyempre, ingat pa rin dahil may ubo ka pa eh. So, hindi ka pa pwede pang mag-jogging-jogging, mag-boxing-boxing.